praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sino ba sa atin ang hindi nahihirapan na iwan ang kasalanan? Kahit na alam natin ito ay mali, bakit ba tayo'y pabalik-balik sa paggawa ng masama? Tayo'y mahina. Di tayo perpekto. Yan ang dahilan bakit tayo'y araw-araw na bumabalik sa banal na misa para makatanggap tayo ng grasya. Magpapalakas sa atin na labanan ang masama para masundan din natin ang kagustuhan ng Diyos na magiging daan ng ating pagpapala. Aminin natin ng maraming beses na kung saan naman natin mali, pero palagi pa rin natin itong pinipili. Tayo magpakumbaba sa Diyos, silingin natin ang kanyang awa para minsan pa tayo'y makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin, sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong, ang tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob.
Sa akin ay turo mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Alawin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong-iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At gayon nga ang mangyayari. At kung umihip ang hangin timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakagayon nga. Mga mapagimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit, bakit hindi nyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi nyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag sinakdal ka sa hukom, makipagayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Makakalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Hindi dahil alam mong mali, iiwasan mo na ang mali. Hindi rin ibig sabihin, alam mo ang tama, pipiliin mo din ang tama. Di po ba? Knowing what is good does that mean that you will choose what is good. Marami sa atin alam naman ang tama, pero ginagawa pa rin yung masama. Di po ba? Galit ka sa mga tsismosa, pero aminin mo, ikaw, may pagkatsismosa ka rin. Amen? Galit ka sa mga pasaway sa kalye, pero ikaw, sumisingit ka rin sa traffic. Barumbado ka din sa pagmamaneho. Galit ka sa mga nagkakalat sa kalsada. Pero aminin mo, ikaw din. Kapag may basura ka, tinatapon mo kahit saan. Di po ba? Galit din tayo sa mga kurap. Pero aminin, meron kang sariling pagkakurap. Nangungupit ka din ng pera sa wallet ng asawa mo. Di po ba? Hinuhusgahan mo yung iba. Ang taba-taba. Pero kapag kumakain ka, lumalamon ka din. Di po ba? Ayaw mo nang maingay. Pero pag nagkita-kita kayo ng mga kaibigan mo, ang ingay nyo. Di po ba? Bakit ba ginagawa natin yung ayaw natin at hindi natin magawa yung mabuting alam natin? Yan ang tanong din
at pinagninilayan ni San Pablo sa unang pagbasa, Saint Paul admitted that he knows the good. He desires what is good. And yet, he does what is evil. Sometimes, he chooses what is not good. Bakit nga ba? Yan po yung ating sagutin. There are 3 reasons why we still choose what is bad, even if we know that we should avoid it. First, because we deny what is good. We still keep on convincing ourselves that what is bad is good for us. Meron pong isang lalaki, pumunta sa doktor niya, nagpa-check up, at pagkatapos tignan yung kanyang blood chem, sabi ng doktor, bawal na po kayong kumain ng matataba. Ang maganda, para mag-improve yung inyong blood chemistry, kumain kayo yung mga lumalangoy. Umuwi po itong lalaki, umuwi yung misis niya, hinahanap yung mister. Tinanong po doon sa katulong, sabi nitong kasama nila sa bahay, Ma'am, kanina pa po si Sir sa banyo. Anong ginagawa? Hindi ko po alam. Nagbabasa po, binuksan po yung pintuan sa banyo, nabigla yung misis, yung mister, may kasamang baboy, buhay. Nakababad po doon sa batya. Anong ginagawa mo dyan? Sabi po ng misis, pinapalangoy ko yung baboy, sabi. Bakit? Kasi sabi ng doktor, dapat kainin ko daw lumalangoy. O ito, pinapalangoy ko para makain natin, sabi niya. Diba? Kaya nagkakasala tayo kasi hindi natin matanggap ang mabuti. Kaya nga po, kung maalala nyo, sabi sa Genesis, si Eva, yung babae, nung nakita niya, mukhang masarap naman, pwedeng kainin daw yung prutas sa pinagbabawal ng Diyos. Kinuha niya, kinain niya, binigyan pa niya yung kanyang asawa. Kaya madalas, yan din yung confession ng mga iba sa akin Nalilito sila. Iniisip tama ang kasalanan. Tinatanong sa akin, Father, di po ba pwede naman mag-white lies? Kasi kung hindi po ako magsisinungaling, masasaktan po yung aking asawa. Father, di ba? Okay lang naman yung sumugal ng kakaunti. Libangan naman po Meron din pong iba, gina-justify pa ang kanilang kasalanan. Sinasabi na okay lang naman daw na maglasing kesa sa mag-drugs. Okay lang na magbabae. Basta't binibigyan po, sinusustentuhan ang kanilang pamilya. May iba din po sinasabi, at least, Father, I am choosing the lesser evil. My dear friends, why should you choose the lesser evil when there is a greater good? Di po ba? Bakit mo pipiliin yung masama kung pwede mo namang piliin yung mabuti? Kasi, ang tingin natin sa mabuti ay hindi masarap. Ang tingin natin sa masama, masarap. Mga kapatid, wag mo namang ibaba ang iyong sarili. You can choose better for yourself. You can choose the best. You deserve the best. Piliin mo yung mabuti. Dahil sa pamamagitan lang ng mabuti, diyan mas pinagpapala ang iyong buhay. Again, we choose what is evil because we deny what is good. But secondly, we choose what is bad because of bad company. Nakasulat po yan sa Biblia that bad company corrupts. Napapasama lang naman tayo dahil sa mga kasama natin. If you want to change your life, change your friends. Kaya minsan, may napanood po ako sa TV. Sinasabi niya, nakakagaling daw ang pag-inom ng ihi. Naduduwal po ako. Nandidiri ako. Hanggang nalaman ko, meron po akong isang kakilala. Inamin niya, umiinom siya ng ihi dahil napanood daw niya sa TV. Yak! Mga kapatid, hindi ibig sabihin ginagawa ng iba na yan ay mabuti na. Di po ba? Mahirap maging mabuti kung masama palagi ang iyong mga kasama. Mabuti man ang iyong intensyon, masisira yan. Mapapasunod ka ng iba. Tandaan, we are social animals. Minsan kasi tayo mga tao, ayaw nating ma-left out. Ayaw nating mag-isa. We want to be accepted. We want to belong.
Pero ito pong paalaala, hindi dahil ikaw ay nakikisama sa mga masasama na makakaramdam ka na ng pagtanggap at pagmamahal. Please, it doesn't mean that when you fit in, it means God wants you to belong there. Hindi rin tama na nakikisama minsan, lalong-lalo na kung alam mo ito ay nakakasama sa iyo. Amen? Ang ganda nga po ng kasabihan A fool follows others, but a wise man will make his own decisions. Ask yourself, are you a fool or are you wise? Mangmang ka. Kung wala ka sa sarili mong desisyon, sunod-sunuran ka lang. Pero tunay kang marunong, ginagamit mo, pinagkalob ng Diyos sa iyo. Yang utak na yan. Kapag pinipili mo ang mabuti. Please, evaluate your company. Hindi naman lahat po ng mga kasama natin o kaibigan, dadalhin tayo sa langit. Hindi po ba? Again, if you want to change your life, change your friends. Kung gusto mong umasenso, palitan mo mga kaibigan mo. Baka sila yung nagiging dahilan bakit hanggang ngayon lugmok ka, malungkot ka, bigo ka. Improve your life by improving your company. Amen? But third and last, people choose the bad because they are blinded by their sadness and sorrow. Hindi mo naman masisisi minsan ang tao na malungkot dahil wala siya sa kanyang katinuan ng pag-iisip. Ang kanyang sinusundan ang puso. Kaya nga siya'y nakakapili ng mali. Diba? Ang Biblia, siya din na nagsasabi, the heart is most deceitful of all. Kapag ang puso mo, siyang sinusundan mo, magkakamali at magkakamali ka. Amen? Kaya nga, yung lalaking pagod sa trabaho, minsan nakakakita daw ng tuwa sa pambababae, sa panonood ng malalaswa, para makalimutan lang yung stress sa bahay. Meron mga iba, naglalasing para makalimutan daw yung kahirapan. Yung iba, dinadaan na lang sa pagdodroga. Diba? Minsan din, yung mga chismosa, malungkot sa mukha nila. Kaya nga naninira ng ibang tao Naghahanap lang ng atensyon ng mga yan. Di po ba? My dear friends, for some people, sin is a pleasure. Pero tandaan, hindi naman lahat ng masarap para sa iyong katawan ay nakakabuti sa iyong katawan. Opo, masarap manigarilyo, pero masakit yan sa baga mo. Masarap ang alak, pero kawawa naman ang atay mo. Masarap din po ang chichirya, pero sisirain yan ang mga bato mo. Hindi lahat ng masarap nakakabuti sa katawan. At hindi dahil ikaw ay nakakaranas ng sarap, yan din ay makakabuti at nakakapagpabanal sa iyong kaluluwa. Amen? Hanggat hindi natin natutuklasan na tanging Diyos lang ang magbibigay sa atin ng tuwa at saya, magpapabalik-balik tayo sa kasalanan. Only by discovering that God is our joy, then we can leave sin and then we can choose goodness. Sin only gives you fake happiness. Amen? But by choosing what is good, yes, there may be pains and hardship, but it will give you lasting joy. Amen? Again, I remind you, my dear friends, knowledge is not enough for you to live a good and holy life. Hindi dahil alam mo yung mabuti, pipiliin mo na yung mabuti. But what is needed more is that we know and experience how God deeply loves us. Kapatid, kapag nalaman mo na at naranasan mo, gaano ka kamahal ng Diyos, diyan ka magbabago. Diyan pipiliin mo palagi ang mabuti. And what is the love of God? Paano tayo minahal ng Diyos? Nakasulat din po yan sa Biblia. Ang sabi, na kahit na tayo'y mga makasalanan, namatay siya para sa atin sa krus. Think about that. Reflect about that. Hindi man tayo karapat-dapat na maligtas, pero niligtas niya tayo. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Sasayangin ba natin yung pagmamahal niya? If you internalize that, if you feel that, you will be transformed and you will be motivated
to change and to choose what is good always, every day. Parang pag nalaman mo kung gaano kahirap nagtatanim, hindi mo sasayangin yung bawat butil ng kanin. Di po ba? Ganyan din po sa mga bata. Kapag binigyan mo lang ng pera, aksaya sila. Pero yung bata, pagtanda niya, pag nagtatrabaho na, hindi niya aksayahin yung pera kasi alam na niya kung gaano kahirap ang kumita ng pera. It is not enough to know what is bad for us to change. What is needed is to know and understand how God loves us so much. How God sacrificed Himself for us to be saved, to be free. Kaya mga kapatid, ito po yung ating ipagdasal sa banal na misang ito. May we understand God's sacrifice, His love, so that we can finally be converted and always choose a good life every day. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Dumudulog tayo sa Ama habang nananalangin, naghahanda at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway tumugon sa panawagan sa pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban naway sama-samang kumilos upang bigyang tuldok ang gyera at suklam, paniniil at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway mas higit na maging mulat sa presensya ni Kristo sa gitna ng mahihirap at nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin, buksan mo ang aming mga mata sa iyong presensya. Gawin mo kaming malapit sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob ikaw ang aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay ng iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob na nagbubunsod upang gunitain, ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa amin kaloob. Pag-asa ang dahilan, ang pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na mga anghel sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, ito ang aming alay sa iyong kamanalan. Tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan. Sa iyo ang aming katauhan, pinagbuklod ng iyong katawan. Handog namin ang aming kalooban na sa iyo nagmumula. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayan na kaming nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang. Kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mabuhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan ang tatlong dahilan bakit ba minsan kahit na alam natin ang mabuti, ay pinipili pa rin natin ang mali. First, because we deny what is good. Ang hinahanap natin madalas ay yung masarap. Pero hindi naman lahat ng masarap ay nakakabuti sa ating katawan at kaluluwa. Remember also the words of Pope Benedict XVI, who said that God created us not to be comfortable, but to be great. Hindi ibig sabihin masarap ang iyong nararamdaman. Yan ang magiging daan para ikaw ay umasenso at magtagumpay. Maaaring mahirap ang paggawa ng mabuti, pero nandiyan ang pagpapala ng Diyos. But secondly, we choose what is bad because of our bad company. If you want to change your life, then change your friends. Hindi ibig sabihin kaibigan mo na ninanais na nila yung nakakabuti sa'yo. The blind cannot lead the blind. Makabulag ang iyong kaibigan, sumusunod ka sa kanya, mahuhulog talaga kayo sa bangin. Please evaluate your friends. But third and last, we choose what is bad because we are filled with sorrow and pain. Napakaganda din ng sabi ni Padre Pio na mag-ingat tayo na huwag mabalot ang ating puso sa lungkot. Dahil hindi makakapasok ang banal na Espiritu sa atin. Kapatid, sa gitna ng ating mga lungkot, sinasamahan tayo ng Diyos. Tandaan natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Nakakalungkot man, siya'y pinako sa krus. Pero ito'y tanda ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Kung inaalala natin ang pagmamahal ng Diyos, kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, diyan natin maiiwasan ng
paggawa natin ng masama. Dahil ang bawat pagpili natin ng masama ay para bang pinapako natin ulit ang ating Panginoong Jesucristo sa krus. Reflect on the love of God for you, and you will choose rightly. It is not enough to have a knowledge of what is good and bad, but more importantly, let us remember how God loves us. That will motivate us. That will inspire us to choose what is good every day. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Voices on, sing on.